mag-subscribe na sa Donmar TV para always kayong updated sa ating mga balita at ma-notify ang inyong cellphone kung meron tayong breaking news. Okay? Sabay-sabay muna tayong i-follow, i-subscribe Donmar TV. Subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, check mo na. Okay, so simulan natin itong interview ni Pinky Webb dito sa mga tuwadcom na ito. At tayo po ay magre-react. Okay? Nang hahatsi ako eh. Makati yung ilong ko. Tayo po ay magre-react dito. Importante itong matalakay natin. Itong interview ni Abante at Dan Fernandez. Natataranta na sila eh. 'Di ba? Ika nga, sabi nila, bakit to the max ang mga pag-e-explain ninyo dyan patungkol kay Grijaldo? Bakit? Guilty ba kayo? Guilty ba kayo? Ano lang yan, ha? Anong tawag doon? Nagtatanong lang kami, guilty ba kayo? Bakit todo ang ano ninyo ngayon? Ang pag-e-explain sa iba't ibang media. 'Di ba? Heto, panoorin natin ito at tayo po ay tawag dito. Tayo po ay magre-react. Sabay-sabay tayo. Get on point, we have the two chairpersons of the House Quad Committee, Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers and Santa Rosa, Laguna Representative Dan Fernandez, who was a special mention in today's Senate hearing. Gentlemen, thank you for joining me on my pilot episode. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Thank you for having us, Pinky. Kong Ace, good to see you again, ha? Good to see and you. Kong Dan. Congratulations. Thank you, sir. Clara Ibarra, hello po, yung ating moderator. So I hope to see more of you. Umpisahan na po natin. I wanted to ask you first, ano yung assessment niyo? Pero punta na ako. Let's get on point with Congressman Dan Fernandez. Special mention, kayo daw ay dinala si Colonel Grijaldo sa isang kwarto doon sa house ba? At basically, to cut a long story short, maybe later we can play his thought. Sinabi mo sa kanya na patotohanan itong supplemental affidavit ni Colonel Garma na merong reward system sa drug war, sir. Okay, totoo sige. ba ito? Alright. Alam mo kasi ang nangyari talaga noon, it was Rohina Garma who told us, kasi nagkaroon siya ng affidavit second affidavit. So sabi niya sa amin, ang makakatulong sa kanya na malaki dyan, yung kanyang kaibigan, si Colonel Grijaldo. Which sabi ko, dito si Grijaldo. E di, imbitahan natin para mas malaman natin kung ano yung sasabihin mo, na sinabi mo, na makakatulong siya sa iyo. So, ang sabi niya, dadali niya yung dalawang lawyer niya para at least mag-witness na sa pag-uusap namin. So, we call... Yung sinabi mo, Dan Fernandez, unang-una, mali ka na doon. Kung meron man siyang pangalawang affidavit, wala ka na doon. Hayaan mo siya sa kanyang... Bakit mo tutulungan si Garma? Meron siyang sariling affidavit, meron siyang abogado. Sa kanya na yun. Bakit kailangan mong tulungan? Bakit kailangan mong ipagtagpo itong si Grijaldo at itong si Garma? At mag-usap-usap kayo. Alam niyong bawal yan. Alam niyong sa mata ng taong bayan, hindi yun dapat ninyong ginagawa. Kahit baling-balintungin nyo yung istorya, Dan Fernandez, maling-mali yun. Diba? Ang dami nyo pang hanas, ang dami nyo pang palusot. The fact na nakipag-usap kayo, sirang-sira na po ang kredibilidad ng tuwadcom na yan. Kaya ihinto nyo yung hearing nyo yan. Wala na kayong kredibilidad eh. Si Grijaldo. So, nandun na kami sa loob, sinabi namin, ito yung affidavit. So, dito yung mga sinasabi ni Colonel Garma na makakatulong ka sa kanya. Sabi niya, di ko po alam mo yan, wala ko alam. Tama. Bakit kailangan mong kausapin yan? Kung mag-usap man kayo, doon na sa plenary. Yung talagang hearing na. Bakit may rehearsal pa kayo backstage kung anong sasabihin ninyo? Ganun ba? Di ba? Diyan. Kasi sabi ni Colonel Garma, alam mo daw yung cash reward. Hindi po, wala po akong alam dyan. O yung sa 1999, nasaan ka na?
Tinanong ko sa kanya, sabi niya, wala pa ho ako dyan. So, ibig sabihin, wala ka maitutulong kay Colonel Garma. Sabi niya, wala po ako maitutulong. So, we let him go. That's it, and that's Wala kang all. sinabi, Kong Dan, na ito lang kailangan mong basahin, no? Walang ganon. Kasi it's parang 4 pages. Klarong-klaro yung mukha. Sa tingin ko, may opinion. Nagsisinungaling na siya. Sa aking opinion, the way I observe his body language, parang nagsisinungaling na siya. Sus. Kaya nga, alam nyo, sa totoo lang, Dan Fernandez, kayo rin ang sumira sa inyong kredibilidad dyan sa Tuwadcom. Kayo rin. I think 3 or 4 pages. So what we did, nandun pa nga si saka primarily nung nandun kami, mali yung sinabi niya eh. Kasi sinabi niya na andun na yung lawyer. As a matter of fact, kahit tanungin mo yung mga lawyers yung huli ang dumating. Ang sinabi niya kasi nung dumating siya, andun na yung mga lawyer. Wala. Kumbaga, sinong nandun sa kwarto? Tinatawag pa namin yung lawyer. So, sino yung nandun sa kwarto initially? I cannot remember, parang meron pa akong isang napansin na tao doon. Hindi ko alam kung ay staff namin, but andun yung isang tao na kilala ko sa mukha. Tapos si Chairman Abante, ako, saka yung dalawang lawyer. But never nagagawin namin yun sa Quadcom that we will coerce, no? Kasi coerce, merong force eh. And we will never do that. You know why? He's not that important. Sa totoo lang, wala nang kredibilidad. Sira na. Sira na talaga. Huwag siya magpaka-importante dahil hindi namin siya kailangan. Mas lalong hindi kayo importante sa bansang ito. Hindi po nagpapa-importante si Grijaldo. Tandaan nyo yan Dan Fernandez. Hindi po siya nagpapa-importante. He was just telling the truth. And besides, hindi rin kayo importante. Kongresista lamang kayo, Dan Fernandez. Huwag feeling sikat, huwag feeling bright, kasi ang BO mo sa tingin naming mga taong bayan. Huwag puro pa-epal. Epal ka talaga. And at the same time, ito nga, para may reveal na rin ang katotohanan, no? At we're talking about the truthfulness. Tama nga yung sinabi ni Ma'am Fernie 2.0. Damage control ang ginawa nila. What transpired. Prior to the Quadcom, The damage has been done. Kaya ngayon, kinokontrol niya. Ako pa sa inyo, wag nyo nang i-damage control. I-flood control nyo na. I-flood control nyo na. yung talagang hearing namin with Colonel Garma, si Colonel Garma was asking us, na meron daw siyang sasabihin na gusto niyang magsabi ng totoo. It was like 2 or 3 times. Meron kaming common friend, si Major Mola. Si Major Mola kasi taga-amin. May common friends pa. Parang Facebook. Google ka ng Google kasi. Kaya, yung utak mo, para na rin Google. So, kinontak ako. And then sabi ko nga kay Chairman Ace, pare, may gusto makipag-usap ni kasi meron daw mga sasabihin. Sabi ko, samahan mo ko. Para at least may transparency. So, nung nandun na kami, ang akala ko, ang kausap namin, si Garma lang, saka yung friend namin. Then suddenly, andun si Colonel Grijaldo. Kasama siya? Kasama si Colonel Garma. And everything changes. Walang nasabi sa amin. Sinong naniniwala? Explain. Bakit? Naniniwala ba kami? Si Garma Nandun si Garma Si Garma Sa tingin nyo, maniniwala kami? Sa tingin nyo, maniniwala kami? Utot nyo! Chairman Ace can attest on that. So you were there? I was there. Okay. I was there. But that was before the time when we invited Colonel Garma to appear before the Quad. Nudge Fernandez, yung ating moderator, Charmaine Labitad, hello po, yung mga moderators natin present. Kasi I think nung meron ng invitation sa kanya, that's when grabe naman yan si Pilipino ako, Galing ni Bold Star magkwento. she started asking for a meeting kay Bold Star talaga. Prior to her first appearance. To hear everything. So bago pa siya magpakita, gusto ka nang makita, kausapin. At yun na nga, itong meron kasi akong kaibigan na sinasabi, Sir, pasensya ka na kasi nabago lahat nang dumating si Colonel Grijaldo. Bakit? Sino ba yun si Colonel Grijaldo?
kasi bata ho yan may mga sinasabi siya, bata siya ni General Bato, ganyan-ganyan. So, hindi naman namin alam yun, wala po kaming pakialam doon. But somehow, nare-relate namin kung bakit... Wala kaming pakialam doon eh. Sis, damage control. Talagang wala kayong pakialam? Kung wala kayong pakialam, in the first place, bakit nyo kinausap? Kung wala kayong pakialam, sis, pautot. Nagkakaganito ngayon. Remember, Pinky. Nagkakaganito sino? Si Colonel Grijaldo. Bakit siya nagkakaganito? Why? Because meron kaming hearing nung last, tinanong ko si Colonel Andulan. Si Colonel Andulan na involved doon sa assassination kay Mayor Halili sa kay Mayor Perez. Si Colonel Andulan, siya ang humuli doon sa Paul Guy na si Konsehal Norbin Tamisi na Los Baños. So, yung umiyak nung hearing. Yes. Tinatanong namin si Colonel Andulan, anong relasyon mo kay General Bato? Tinanong ko So sabi niya, PNPA po siya, na-assign siya sa PNPA. At doon, nung panahon na yon, si PNP si General Bato, at nandun yung anak niya na nag-aaral sa PNPA. Right. And you asked about their relationship. I remember that. Yes, and sabi ko nga, that is your relationship. Sabi ko gano'n. So ngayon, maraming mga post na lumabas tungkol doon sa atake sa akin ni General Bato. And now, I nag-search ako, inalam ko, ano ba si... Nag-search ka saan? Sa Google. Nag-search ako. Bakit? Tinatawag ka ngayong Google Congressman eh. Google ka ng Google kasi. Wala kang alam eh. Google, the Google Congressman. Grijaldo kay General Bato during that time, siya ang controller ng, I think, Region 6 or Region 4A. And nagre-research daw siya. Google ka lang eh. I was trying to comprehend yung napanood ko kanina. It's something that is personal, na nasaktan siya sa mga sinabi ko, and it's something that he wanted to discredit. Bastos yung ginawa mo kay Bato eh. Bakit mo dinamay ang pamilya niya? Bastos ka dun. Discredit the whole of the Quadcom. So, okay. So, let's go to that. So, yung pong sinabi ni Colonel Grijaldo, syempre, nandito ho kayong dalawa, kayo po overall chairman of the Quadcom. I can imagine that you both will be singing the same tune. Hindi naman ilalaglag ni Kong AC, Kong Dan, and baliktaran, ano po. So, is this Colonel Grijaldo's word now against Congressman Dan Fernandez? Of course. Yan, or... Ngayon, ang tanong, saan tayo maniniwala? Dito ba tayo maniniwala kay Grijaldo o ni Dan Fernandez? Di ba? Syempre, maniniwala kami kay Grijaldo. Palakpakan, di ba? Doon kami maniniwala kay Grijaldo kasi umiiyak si Grijaldo eh. Ikaw, Dan Fernandez, kung iiyak ka dyan sa interview na yan, maniniwala rin kami. Kasi hindi ka na umiyak eh. Or Colonel Grijaldo and President Rodrigo Duterte versus Rohina Garma. Ako, if you're going to ask my opinion, ang tingin ko dyan, unang-una tama yung sinabi ni Kong Dan eh. Hindi naman importante si Grijaldo eh. Siyempre tama. Kasi magkaibigan kayo eh. Magkatuwadkom kayo, tumutuwad kayo eh. Siyempre, agree ka kay ano? Wala raw silang paki kay Grijaldo. Bakit yung kinausap? Di ba? Kung wala kayong paki, hindi nyo kakausapin. Pero, kinausap nyo. Even if we know that, the General Barayuga assassination happened when he was the chief of police ng Mandaluyong City. And I don't know whether there was a spot report on that particular incident. Usually yan sa police, may kasamang report dapat yan eh. And then, the issue went wayward, no? Dumabot na tayo dito kay, sabi ni Kong Dan, hindi naman importante yun. So, I don't know anong objective, bakit kailangan sabihin ni Colonel Grijaldo na parang he is making it appear that Kong Dan wanted him to sign any document. Right. Parang forcefully, no? Yeah. Walang ganon. Coerced, parang ganon. Oo. Parang, because lahat ng witnesses ng Quadcom, walang forcefully. And for the information of the public, lahat yan ay merong affidavit. Yeah. Sabi nila, walang force. Wala kang force, pero dinidiktahan nyo.
Di ba? Kasi syempre, kung nandiyan yung resource person, syempre matatakot. Di ba? Nakapalibot kayong lahat dyan. Ang dami nyo dyan, congressman. Kung anong ipapagawa nyo dyan sa mga resource person at itong mga witnesses na ito, syempre matatakot yan eh. Kahit walang force na implementation. Di ba? Yes. I remember you say that. Huwag na tayong magbulahan. They always volunteer that. The only time that we can get them to appear before the Quadcom is one, kapag meron silang affidavit. Two, they have to pass through the rigorous vetting process of the legal team. No, if you notice, itong kay Colonel Garma, the time that she appeared on her third, we were all surprised. Bakit? Kasi we didn't know that she was with her lawyers and meron siyang affidavit. Supplemental, No, that's the first. yun pa yung una niya. Yun yung first niya. So, nung nilabas niya, pwede siya magdagdag, sabi niya, ng sabi karagdagang niya, detalye if kulang doon pa yung information, if I recall things that I know that I did not write in my first affidavit, I am more than willing. Nasa affidavit din niya yan. So, just going back to that time, no, naka-9 na ho ba kayo or 10? 10. Okay, 10 na. Paten na. Going into 10 and Yung hearing nila, magsasampo na lang yung hearing nila. Pero hindi mo alam kung saan yung direksyon ng kanilang hearing. Yung 10 hearing nila, doon sa Senado, isang hearing lang, tapos na. Binuljak lahat ni Duterte. Nung nagsalita po si Colonel Garma, if you look at the body language of the chairman, parang nagulat po sila. Kayo yon. In fact, there was a time that Congressman Dong Gonzales, who shows up every so often during the House Quad Committee hearing, at sinabi niya na, pwede bang ulitin mo yung nilalaman ng affidavit mo dahil umiiyak siya. So na baka isipin ng tao, she was coerced into writing that affidavit and saying it in front of you guys. So how it different? Siguro ang tanong ko dyan, how do we differentiate a Colonel Garma versus a Colonel Grijaldo now? Correct. The difference? Kasi saan kami maniniwala? Doon ba kay Grijaldo o dito kay Garma? Kung maniniwala kami kay Garma, para namang sablay. Umiiyak siya ng walang binabasa niya yung hindi nakakaiyak, umiiyak. Pero si Grijaldo, at that time, when he was reading his affidavit, feel niya ang kanyang binabasa. Diba? It really connects the facial expression, the body language, kung ano yung sinasabi sa laman ng affidavit. Pero yung kay Garma, since pagbasa niya doon sa umpisa ng kanyang affidavit hanggang sa last, umiiyak, gumanon yung muka. Lahat yun nakakaiyak. Ganon? Diba? ang sinasabi niya, it's his word against your word, Congressman Dan, na gusto mo, dinala mo siya sa isang kwarto, nandun yung abogado ni Colonel Garma para patutuhanan niya. Yeah, patutuhanan. But I never said any affidavit. I'm never asking him to execute any affidavit. Hindi. Sabi niya, ito yung affidavit ni Colonel Garma. Sinasabi And then ko, ito lang ang babasahin actually, mo. hindi ganun ang pagkakasabi ko, Pinky. Ang pagkakasabi ko sa kanya, sinasabi ni Colonel Garma na kaibigan ka niya. At ikaw lamang makakapagsabi ng totoong nangyari ang reward system. Yun ang sinabi ko sa kanya. At kaya nga tinuro ko, ito totoo ba to about sa reward system? I think I remember number 17. Nasabi ko sa kanya, ito, totoo ba itong sinasabi ni Garma na ikaw makakapagpatotoo? Hindi ho, sir. Wala ho. Kaya umakyat ako doon sa unang page. Sabi ko, sa 1999, eto, pwede mo bang patutuin? Very obvious ha, na-damage control siya. It's very obvious. So, sabihin na totoo dahil sinabi ni Garma? Wala na. Di na kami maniniwala sa inyo, Dan Fernandez. Di na talaga. It's very obvious na tinatakpan mo yung damage nyo. Hindi po, wala So po. categorically, you're saying you did not tell him to say these things? No, walang ganoon. Kasi nga siyempre, Walang ganon. Walang ganon. Parang bata, di ba? Bata na magsisinungaling. Tapos, i-confront mo kung, walang ganon.
Walang ganun. Remember, nakakalungkot yan. Because, kanina nga nagtanong sa akin si Ace saan nangyari yung kay Grijaldo? Hindi niya alam. Hindi ko alam so, alam mo, tingin mo, yeah. I will decide on my own and Chairman Abante will decide. Look at deeply sa mukha ni Dan Fernandez kung siya ba ay nagsisinungaling o hindi. Tingnan nyo mabuti ha. Yang interview ni Pinky Webb kay Dan Fernandez. Every time magsasalita si Dan Fernandez, tingnan nyo ang kanyang mukha. Kayo na po ang humusga. Congressman Yes, Abante. we cannot decide on Tapos our sinabi own. pa daw ni allegedly ni Congressman Abante na Colonel ka, di ba? Ay, wala ka bang ambisyon maging general? Walang gano'n. Anong kapasidad namin para sabihin yun? At hindi namin pwedeng pakialaman yung mga promotion na under the jurisdiction of the Chief PNP and also the President. Okay, to end the issue on Colonel Grijaldo, what do you plan to do about this? With Grijaldo's statement? With his statement at the Senate? You know, we will still invite him kapag dumating na dun sa issue where he is involved, no? Especially when we speak about or discuss the... Yes. Invite kayo ng witness. Invite kayo ng resource person. Ang bagal ng takbo ng hearing ninyo. Sobrang bagal. Sablay kitang-kita yung Senado. One day laman, pero ang dami nang nalalaman ng taong bayan. Yung sa inyo, ang daming pasikot-sikot, kabalastugan, sa totoo lang. Issue on the Barayuga case, Yes. no? Kasi meron pang mga details that needs to be ironed out. No? Number one, ano ba yung report na nilagay nyo dun sa police report when that incident happened? Ikaw yung chief of police eh. Number two, ano yung meron bang identity o meron bang witnesses na nakakita nung incident na yun? Anong sinakyan? Anong itsura? Ano yung Wasn't there a baril? CCTV, sir? There was a CCTV. That's why we wanted to see whether that was all incorporated in the police report. If it was a complete... Yan. Ang gusto kong malaman, kung lahat ng mga sinasabi ni Grijaldo na nag-usap-usap kayo, tingnan natin yung CCTV kung tukma ba sa sinabi ni Grijaldo. Yun ang dapat. Kasi I know for sure, dyan sa house, ang daming CCTV dyan. Gusto namin CCTV. Police report. Because apparently there are issues that there seems to be some sort of a cover-up. On the real score. No? Well, just to add, is it incumbent upon the Quadcom team to invite him in the next hearing because of what he said about that encounter with Congressman Dan Fernandez? Well, ako sa totoo lang, lesser issue si Grijaldo Ako, I don't want to dwell deeply on him because diversion yan Hindi natin ako sa akin, sa sarili ko, dahil I know for a fact na talaga hindi nangyari. So you're not affected by it? Hindi namin anong diversion? Yun, nakatutok lahat ang taong bayan kay Grijaldo sa ginawa nyo. Hindi kami magpapadivert sa inyo. I'm not affected. Kasi sa totoo lang, parang natatawa nga ako sa kanya because it's full of lies. Dapat sinabi niya yung unang-una nung dumating siya sa meeting natin na andun siya para pigilan niya si Colonel Garma. Tell us about that before we go on a break. So he was there too? Yung kay Colonel Garma, nung first meeting namin, prior to the Quadcom hearing, he was not even invited. I don't know why he was there. Because si Colonel Garma was about to tell everything to us. He was not there. Pero sabi mo, sino ang inutusan nyo si Garma na sino ang makapag-testify? Meron ka bang kaibigan na alam yung reward system na yan? Hindi naman pupunta doon si Grijaldo kung hindi siya invited. Pautot pa nyo. Dami nyong hanas Already. And that's the reason why I called Chairman Ace. So ano sinabi ni Colonel Grijaldo? During that time. Why did you say that pipigilan niya sana si Colonel Garma? Andun siya sa gitna, andito kami si Ace, andito ako, andito si Colonel Garma, andito yung kaibigan kong si Major Mola. And then we were talking to Garma. Andun siya, hindi namin alam what happened because apparently this Major Mola was trying to tell us that she's going to reveal everything. And then suddenly everything changes. The problem is they invited us. Si Chairman Ace ang nagbayad ng 19,000 pesos. At saka talaga naman invited palagi si Grijaldo in all our Tawa-tawa. Tawa-tawa. Sa tingin nyo, madadala kami sa tawa-tawa mo dyan?
Hindi namin makakalimutan sinabi ni Grijaldo Fernandez. Hearings eh. So he has to be there. Yeah. Because at any Kamote Moto, hello po. time during the hearing, we can ask questions to him. We're going to take a short break. When we come back, we'll have more of this. Whether he's Ayan, nag-ads pa eh. Ayan, continue. no, and if we are doubtful of his testimony, then we do a little bit more. Which is? Sometimes we do ask the assistance of a polygraph test from PNP, or sometimes some psychological evaluation from the experts. Really? So that's how we do it. That's how serious you are. Yes, about, we are serious. We don't want to the resource persons. We want the truth to come out. Saka yung mga nangyayari that nagre-retract sila. So, kung mangyari na after the hearing, tapos magre-retract sila, meron kami mga ebidensya against them. All right. Former President Rodrigo Roa Duterte showed up during the hearing. Although we did know, according to Senator Bato, sinabi nito, Eto na. I-question itong dalawa, si Barbers at si Dan Fernandez, patungkol po sa mga statement ni former President Duterte sa Senado. Pakinggan natin sila. Senator Bato de la Rosa na talagang pupunta si dating Pangulong Duterte sa Senate. But it was wait and see, no? Anything could have happened today and he showed up. The last hearing, I know nagkaroon pa ng konting, conflict siguro, I would call that. I think between you, Kong Ace, and Congressman Paduano. Yes, Di ho ba? Hindi naman. There was actually some discussion on the letters sent. The letters sent by the lawyer, and of course whether are we going to demand from the former president yung medical records niya, no? Because apparently that day he was not feeling well. So I argued and said na siguro hindi na natin dapat munang gawin yon, because in deference, kita naman natin di ba? The guy is old, the guy is a little bit frail, so maybe as far as his health is concerned, we should not demand for more documents for that, no? But in deference to him being the former president, yun lang naman yung point ko. But if there was a vote and I lost in that position, I would gladly. Walang samaan ng loob. Ganun ba yan? Walang samaan ng loob. Ganun Kasi sa nagano amin. nakita ko yun. I remember that hearing. Sabi mo 1-minute suspension because Congressman Paduano was adamant when he was saying that, am I right when he was saying, ano ba to, do we treat... Si Paduano wala siyang concern sa humanitarian. Wala kang concern sa kung anong hearing. Yan ba? Kung anuhin mo, you go deeper. Unahin muna natin yung humanitarian concerns natin. 'Di ba? Health muna. Basta lang, sige, i-present si Tatay Digong diyan sa bahala na kung siya ay nagkasakit o hindi. Hindi naman siguro maganda yan. Di ba? Sa dito na sitwasyon, I would rather, go for Barbers na desisyon, no? Na wag na nating hingan ng dokumento. Kung hihingan pa natin ng dokumento, parang sigurista na talaga kayo. It's very obvious na si Paduano, may galit siya kay former President Duterte na hindi naman siya inaano ni Duterte. Treat our resource persons differently? May VIP treatment ba may dito? VIP treatment ba? That's why I explained. Sabi ko hindi. Walang VIP. How many resource persons do we invite in this committee? How many presidents, former presidents do we invite? And he's the first and the only former president. So I guess we should afford him the necessary courtesy, or at least even stretch a little bit our courtesy to the person because he was a former president. Then there is VIP treatment. Sa totoo lang, si Paduano nagpapasikat lang. Totoo, yun yung totoo. Real talk ta. Is there something wrong let's just with put it just this way. admitting that? Hindi siguro VIP, no, in the sense because it's different When you give him a VIP, you treat him practically spoon-feed to him everything. No? In this case, no. It's just a matter of whether the committee will demand for a medical certification or not. All right. Were you able to watch the hearing?
a while ago? Yeah. Yes, I did. Okay. Pag-usapan po natin yung kayo Kong Ako Ace. no, I wasn't able to so. watch it eh. Ako, Hindi kaya ko napanood. kaya ako pinanood. Kasi nga, I really wanted to find out. Kasi alam mong lalabas ang pangalan No. mo. I really don't have any idea. I really don't have any idea. What I'm trying to find out was yung kanina, yung what are the questions to be asked para at least pagdating sa amin, alam na namin kung ano yung mga tatanong namin. But were you tinanong. surprised dumating si dating Pangulong Duterte? No, kasi alam na naman namin na dumating na through yung flight niya. Ang dami yung ang dami yung nalalaman behind the scenes. That's what I noticed in this hearing. Okay, let's talk about that with the Kong Ace and Kong Dan. Naging klaro ho ba sa inyo na may Davao Death Squad o wala? Well, ako klaro na yun. Kasi Ano siya yung klaro na mismo po sa nagsabi inyo? kanina siya na Sinabi na niya yun Alam mo kasi dati, kwentuhang barbero lang yan Kwentuhan sa mga palengke, kwentuhan sa Kutsero mga naman, PNP. kasi barbero ako. Pala. Then suddenly somebody, nag-appear sa Kongreso. Oy, Pangga Mercy. Hello, Kuya Donmar. Mega love shoutout po sa lahat. Good PM. Love ya. Ayan. Maraming salamat, Pangga Mercy, sa mga advices ng gamot. Si Colonel Garma, who confirmed that there was yung DDS. Kanina lang, in that hearing earlier, there was an admission, no less than from the former president, that there was indeed death squad sa ginagamit niya. And I think he even mentioned pitong tao. Yes. Di ba? So, do we need to say more? Hindi na siguro dahil there was already an admission. That's the same question. I just want to bring this in. I asked Attorney Salvador Panelo, who was beside the former president during the hearing. Sabi ko, pakipaliwanag po sa amin, meron ho ba talagang Davao Death Squad o hindi? Kasi una sinabi meron, nandyan yung mga chief of police, 7 yan. Tapos pagkatapos sinabi yung mga criminal lang daw. So, Attorney Panelo said, the president was basically just kidding. Yun na nga ang problem natin ngayon And sorry, let me just add this. He said that when he said Davao Death Squad, yung mga kriminal sa kriminal ang nag-aaway. Yun daw yung Davao Death Squad. That's what Attorney Salvador Panelo said. How do we reconcile what he said as former presidential spokesperson, former presidential legal counsel also, and to what the president said? Alam mo, that's the problem, Yung mga pronouncement ng ating former president and the spokesperson. Hindi, ang problema namumulitika kayo. Kung ano yung sasabihin ng presidente, ididihado ninyo. Diba? Yan ang problema Nagbibiro ang presidente. Pero ang totoo get the context kung ano yung sinabi ng presidente. Hindi nyo nakuha ang konteksto ni former President Duterte. Ang konteksto, hindi naman malalim. Ang konteksto po, tinatakot niya ang mga involved dito. Di ba? Since from the start, ang mandate po ni former President Duterte, ang promise niya sa taong bayan, tinutupad lang niya. Huwag mong sabihin na yan ang problema natin, nagbibiro ang presidente. Hindi po nagbibiro ang presidente. Tinatakot niya. Itong mga Davao Death Squad na ito, sa totoo lang, hindi ito nag-i-exist. Ginabit lang yan ni Duterte. Ang Davao Death Squad, parang, yun kapwa nila, kalaban lang yun ng mga durugista. Yan ang hindi nyo makuhang context. Okay, kasi sirado ang isip ninyo. Kasi meron kayong script Nakasubaybay kayo sa script Yan ang hirap sa atin, Dan Fernandez. Kaya nga ang BO-BO mo Ang babaw ng utak mo talaga, Dan Fernandez. So, hindi sila nagmamatch. And we have to acknowledge that the level of knowledge of all the personalities in ang level of knowledge sa'yo, sobrang baba. Ang layo mo lang kay Duterte. PNP organization, hindi sila pare-pareho Di ba mga general, yung mga non-commissioned, colonel, mga majors, siyempre, hindi nila malaman kung ano talaga yung policy ng gobyerno. Meron sa kanila Memorandum Circular number 16/2016 na sinasabi negation, sinasabi neutralization. And then, neutralization. Tayo, somehow nagugulo din tayo So much more. Yung mga lower ranks. Paano nila i-implement yung isang bagay na sinasabi ng presidente na patayin, di ba? I-liquidate, di ba? Tapos may bayad. So, yung mga general sinasabi, walang ganun. Pero pag bumaba yung order sa mga pulis, you cannot blame them na magkakaroon sila ng... Kahit anong sabihin mo, Fernandez, ang dami ng galit sa inyo, taong bayan. Kayo dalawa ni Abante.
Galit na galit ang taong bayan sa inyo. Confusion. And that what the problem lies. And I hope that this will not happen again dahil nga mali yung mali yung pronouncement tapos ang memorandum circular mo na inisyo nila General Bato was this and then yung mga generals na nakakaalam kung ano talaga ibig sabihin nun, pagdating doon sa mga lower ranks hindi alam. And mind you, no, meron kasing payment system And that is that sabi, make it more. Gaano yan katotoo? Sabi ni Paulo Duterte. Ha? Nagparinig si Paulo Duterte. Gaano yan katotoo, Dan Fernandez? Kada hearing raw may bayad raw kayo. Totoo ba yan? Bayad raw kayo every hearing. More attractive. And who said that there is a reward system? Si Colonel Garma. Yun pa rin. Tapos sinabi niya si Peter Parungo na nakatanggap ng pera na nasa si Muking. Muking, sir, was Muking's name was said kanina kay Senator Bongo at sinasabi nga niya na Muking does, pagka anyone wants to meet the president, appointment, schedule, calendar, ganun lang daw po. And then all of a sudden, Muking becomes a pivotal person in this supposed reward system. Well, basing it on the affidavit of Colonel Garma, sinasabi niya that there's money coming from Muking deposited in the accounts established and opened by Peter Parungo. And then Peter Parungo sends money to those the recipients of the reward. No? Kaya nga nandun pa kami sa stage na yun that we really want to establish whether these money na dumadaan kay Muking and kay Peter Parungo, that's why we invited them kaninong money yan? Saan galing yan? Para saan yan? And absent them, we won't be able to say kung ano ba talaga. Tama itong sinabi ni Romulo Lorica, mahina magtanong si Pinky. Correct. Meron para ba yan sa reward or hindi? I wonder if you heard what the former president, replied to when asked about Colonel Garma and the reward system. Nung tinanong po siya point blank about the allegation, or the accusation rather, the statements made by Colonel Garma, ang sabi niya, well, ang unang tanong, tinawagan ho ba kayo? Di ba? Tinawagan ho ba kayo ni Colonel Garma noong May 2016? Tapos sabi niya, bakit ko siya tatawagan? Di ba ganun ang naging sagot niya? Oo, nag-deny. And then he said, sinungaling yang, said a word, referring to Garma. Now, here's the thing, sir. You are relying on a reward system according to Colonel Garma. The former president is belying that and saying that, I didn't even call her, that there is no truth to that. Who is telling the truth and who is lying here? Ako, as a matter of fact, pagdidesisyonan natin to expedite everything. Kasi nga, sinabi na niya sa Senado na merong DDS Alam na natin na meron talagang naging patayan. Yun lang naman inaalam natin dito Nagkaroon ba talaga ng extrajudicial killing coming from the former president na sinasabi niya na meron talagang dati dinidelay nila na wala. Now na nag-confirm niya. Then suddenly, it all boils down that the judicial killing that happened during the past administration, nagsimula talaga sa kanya. So, ang premise ko dito, I think we need to ask a little bit more about this during our Quadcom hearing. But of course, after this, pwede na natin siyang I think we have to recommend to the DOJ what to do. But having said that, I think medyo napagaang yung aming trabaho. Dahil nga, isa yun sa mga pinag-uusapan natin kung sasabihin talaga ng former president ang lahat. But during the investigation in the Senate basically, nasabi na niya. Do you agree, Kong Ace? Yeah, there was a clear admission. I don't know if that was not an admission. What if it was a joke? Alam mo naman ang presidente, maloko talaga yun sabihin ni Attorney Panelo. In a committee investigation like that, we cannot take all statements with a grain of salt, so to speak. No? Dapat may basihan, dapat may laman, dapat substantial, dapat... Kaya nga, ito yung dapat nyong patunayan, Barbers, and Dan Fernandez. Kung sa tingin ninyo, inamin ni former President Duterte na meron Davao Death Squad, kung sa tingin nyo, yun ang pagkaunawa ninyo, you give evidence. Okay? Hindi si Duterte ang magbibigay ng ebidensya para sa kanyang sarili. Kayo po ang nanghusga sa kanya
na inamin niya, ha? Na merong Davao Death Squad. Patunayan nyo. Patunayan nyo by giving or presenting an evidence. Kung wala kayong ebidensya na makaipresenta, paano kami maniniwala? O saan kami maniniwala? Kay Presidente o kayo? Mas maniniwala kami kay Duterte. Paano siya magpo-produce ng ebidensya para sa madido yung kanyang sarili? Hindi naman siguro. Kayo ang nag-aakusa sa kanya, you provide the evidence. Di ba? Kahit inamin niya na merong Davao Death Squad, kung sa korte yan, anong ibig sabihin ng Davao Death Squad? Ang Davao Death Squad ni Duterte at Davao Death Squad ninyo magkaiba. Kasi ang Davao Death Squad, ang ibig sabihin ni Duterte ay yung magkalaban ng yung mga durugista. Durugista to durugista. Ha? Nagpapatayan na sila ng kanilang mga sarili. Yun ang ibig sabihin ni Duterte. Sa inyo, iba eh. Iba yung DDS para sa inyo. Patunayan nyo by giving an evidence. Di ba? Kung wala kayong maibigay na ebidensya, di hearsay lang yun lahat. Di ba? Utak-utak rin. Kapanipaniwala. So if basing it dun sa testimony ni Garma at ni Espinido na merong bayaran dun sa orders ng kill, no? Kung ihahambing natin sa sinabi ng ating Pangulo kanina, dating Pangulo, meron siyang admission. Di ba? Na merong, yes, there was death squad, Davao Death Squad daw. Second, merong reward, no? Na although he said it differently, no? He did, yeah. In so many words, di ba? Medyo it was not a direct answer to a direct kind of question. So I'm not saying na ano na siya, na meron na siyang inamin na ganoong kabigat, no? Ang babasihan lang natin yung mga sagot doon sa mga tinanong kanina. So from there, we can already somehow picture kung ano yung maaaring punot dulo nung sinasabing extradition. May quick line lang ako dyan. Kasi kung... but before that, yeah. no, walang conclusion. Ay personal opinion lang yon, no? Because I don't want to express an opinion that may somehow be the result of the investigation. Wala, no? That's how I haven't watched the hearing kanina. Narinig ko lang yung mga kwentuhan. So yun ang aking opinion on the issue. That's your input based on what you heard from other people. Ako kasi ang sa akin, Chairman, saka Pinky, okay tayo mag-joke. Mga presidente, pwede naman mag-joke, bakit hindi? Pero kung may mga ebidensya, klaro, tapos magsasalita ka, tapos sasabihin mo joke, then I think it's inappropriate. Bakit? May ebidensya ba kayo? Andun yung mga patayan, andun yung mga bayaran, andun yung mga... Sa tingin nyo, nasaan yung ebidensya? Dan Fernandez. Huwag mong ilinlang ang taong bayan, ha? Magpresenta ka ng ebidensya. Saan yung ebidensya ang sinasabi mo? Nakikita natin, may nagsalita. Tapos sabihin mo pa rin joke. Hindi nakapanipaniwala yun. So, I think... Sinong nagsalita ang ibig mong sabihin? Sino? Magbigay ka ng pangalan kung sino ang involved nitong Davao Death Squad. Magbigay ka ng pangalan, the exact date na nag-execute sila. Sino yung nasyusyutay? Ganun yun, Dan Fernandez, sa korte. Hindi mo mapapatunayan yan kung wala kang pangalan, wala kang petsa, wala kang ma-provide na pangalan sino yung pinatay. Wala yun. Yan ang hahanapin ng korte, Dan Fernandez. Utak-utak rin. This is something that the Congress must look into, no? Na wala. Ang babaw ng mga utak ninyo eh. Hindi ka kasi attorney eh. Wala talaga. Kabubuhan yan yung sinabi mo lahat, Dan Fernandez. Pag may policy, I think you don't have to joke about it. Because may policy tayong sinusunod. And that will construed into something that yung mga nasa organization will follow. Alam mo, maraming nangyari kanina na may mga sinabi si dating Pangulo that elicited laughter among the people in the gallery, to which Senator Risa Ontiveros was not very happy. I wonder if something like that happened in the House, if that would be something you would allow, pati po yung naging, siguro pagbumura
ng dating Pangulo. We'll talk about that after the break. So yan. Okay, so yun lang po ang ating kasi useless na itong mga nila interview nila lahat puro na hearsay yung kanilang mga sinasabi, di ba? Okay, sa akin lang ito lang Dan Fernandez, Abante, Barbers, kung hearing kayo ng hearing dyan, wala na pong maniniwala kasi ang taong bayan po have lost credibility dyan sa tuwadcom na yan. The fact na nakipag-usap kayo dito sa mga resource person at sa mga witness ninyo, sirang-sira na po ang inyong kredibilidad sa totoo lang. Okay? So, ang sa dito lang, if you think na si former President Duterte ay may kasalanan at meron kayong ebidensya na makapagpatunay na merong Davao Death Squad, magpresenta kayo po ng ebidensya. Yun lang po, solve. Ganyan lang kabilis at masolve ang ating issue na ito. Kayo, Dan Fernandez, alam ko merong CCTV, alam kong merong CCTV dyan sa house. Kung talagang nagsisinungaling itong si Grijaldo, magpakita kayo ng CCTV na mali lahat yung sinasabi ni Grijaldo. Magpakita kayo ng CCTV na hindi niyo kinausap. Kasi sa tingin ko, merong taong nagko-control sa inyo. Nagtatanong lang kami, Dan Fernandez, ano ba yung sinabi ng mga news anchor ng Net25 na kasama dito si Trillanes dito sa hearing na ito? Behind the scene. Okay? Totoo ba yun? Yan ang dapat nyong sagutin. Okay? Kung totoo ba yun. Kasi kung magsasabi kayong walang involvement si Trillanes dito, at ipakita ng news anchor ng mga Net25 na booking kayong lahat. Di ba? So, yun lang po. Sa mga audience ko dito sa Donmar TV, mag-comment, mag-react po kayo dito sa ating tinalakay. Okay? At patuloy nating pag-usapan sa comment section. Mag-comment, react kayo. Pag-usapan sa comment section. Guys, don't forget i-like, i-share itong video na to para kakalat. Okay? At sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo dyan kung nagugustuhan nyo ang ating topic ngayon.